beloved Boss Mike Cervera. Na laban Ito na mga kababayan ha. Panoorin nyo ha. Panoorin nyo habang ako'y manunubig. Panoorin nyo si Atty. Claire. lumalakas na laban kontra fake news. Pinalagaan ng tatlong independent press organization ang anilay garapal na tangkang pagsira sa kredibilidad ng mga mamamahayag upang iligaw ang taumbayan at isulong ang interes ng iilan. Ito ay sa kabila ng lumalaganap na pagkalat ng maling impormasyon at fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo lalo na noong nagdaang araw ng kagitingan. Sa magkakahiwalay na pahayag, binigyan diin ng Malacanang Press Corps, Malacanang Cameramen Association at Presidential Photojournalist Association na hindi gawain ng responsabling mamamahayag ang magbintang, gumawa ng kwento at magkalat ng walang basehang chismis. Hinimok ng Malacanang reporters ang taumbayan na maging mapanuri at kilatisin ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Ayon naman sa samahan ng cameramen, malaki ang papel ng kanilang ginagampanan sa pagbuwag ng isang malawak at organisadong pagkalat ng fake news. Partikular na sinita nito ang pinalabas na disinformation na may sakit umano ang Pangulo. Nawawala siya at ang mga video na ginamit noong araw ng kagitingan ay pawang throwback materials na kuha pa noong 2024 o 2025. Yan. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Photojournalist Association sa kumakalat na fake news na umano'y mga lumang larawan ng Pangulo ang kanilang ginamit noong araw ng kagitingan. Binagindiin ng grupo na personal nilang nasaksihan ng Pangulo sa nasabing event. Nananawagan din ang Asosasyon ng Taumbayan na siguruhin i-verify ang source ng kanilang impormasyon at ugaliing galing ito sa mga lehitimo at pinagkakatiwalaan na media organizations. Samantala, sumulat sa Meta ang Presidential Communications Office sa pangungunan ni Secretary Dave Gomez at Department of Information and Communications Technology sa pangungunan ni Secretary Henry Aguda upang magpatupad ng mas mahigpit na hakbang para pigilan ang pagkalat ng fake news. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Meta sa lahat ng inisyatibo ng pamahalaan upang labanan ang misinformation, fake news, cyberbullying, phishing at financial fraud. Mamayang hapon nakatakdang lumakda ng kasunduan ang PCO, DICT at Department of Justice upang mas lalo pang paigtingin ang kampanya ng pamahalaan. Grabe no, joint force talaga yung tatlo. PCO, DICT, at saka DOJ, lagot kayo. Lagot sila nito mga kababayan ko. Mukhang talagang may kalalagyan na ho itong mga fake news peddler. Diba? O, tuloy. Fake news. Ayan na mga kababayan ko. Ayos! Ano pang good news, Boss Mike? Ito pa good news mga kababayan sa mga OFW nating mga kababayan. Eto na ho, Bongbong Marcos, pinost po ni Pangulong Bongbong Marcos for our OFWs returning home, support does not stop at arrival. Hindi ho matatapos ang suporta ng gobyerno sa inyong pagdating sa arrival hall. Kung hindi at bayanihan para sa balikbayan, manggagawa, national, ano ba to? Andali di ko na makita. Alam nyo naman ang mata ko. Reintegration Network Pair. We brought together government agencies and private sector partners under one roof. Nasa isang bubungan na lang. Offering. Sila po ay nag-o-offer ng mga trabaho, livelihood support, healthcare, training, and capital. Naku, sarap. Good news ito sa mga OFW. For OFWs who want to start a business o sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, mga kababayan ko. For OFW, teachers ready to come home. Permanent teaching position will be available through the Department of Education.
Kita nyo mga kababayan ko ha, bringing our OFWs home is only the first step. O kita nyo, unang hakbang pa lang ho yan. The real work, ang tunay na trabaho is making sure, siguraduhin mga kababayan na ang lahat ay may oportunidad upang bumuo ng stable na buhay. This is what we owe our modern day heroes. Yan daw po mga kababayan kung paano daw po ibalik o magbayad ng utang na loob ang gobyerno sa mga makabagong bayani ng bayan na to. Grabe no mga kababayan, no? Ang tindi ni Pangulo, tuho yan mga kababayan, no? Pinagkaguluhan no si Pangulong Bongbong, ayan no. Yan no. Ayan mga kababayan, nakita nyo? Yan ho yung mga kababayan nating mga OFW at mga anak at kamag-anak mga kababayan. Pinuntahan po mismo kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, General Madrid, Julie, ang mga paparoni, ang mga kababayan natin, yan na, nako po, talaga naman, tindi mga kababayan, pinagkakaguloan si Pangulo. Pasok! Grabe, no? Teka, may nakita ako. Kita nyo naman, mga kababayan, may bisita ho. Ito, matno eh. Yan, no? Grabe, no? Tingnan nyo mga kababayan ko. Ang dami hong mga paandar ng Pangulong Bongbong Marcos para ho maisakatuparan yung pong pagtulong sa marami nating kababayan. Di ba, mga kababayan ko? Yan si Pangulo. Hindi po natitigil at hindi po tumitigil sa paghahanap ng solusyon sa pagtulong sa ating mga kababayan na mga balikbayang OFW. Kita nyo? Tapos sasabihin nila, nasaan eka si Bongbong Marcos? Nasaan eka si Bongbong Marcos? Ilabas nyo. Nasaan eka si Presidente? Buhay pa ba? Malala na. May stage 4 cancer na, eka. Di ba, ganun ho yung mga banat ng mga DDS, Ngayon, ibalik ho natin, mga kababayan ko, ibalik natin yung tanong, nasan na si Sara Duterte? Di ba, mga kababayan? Nasan na si Sara Duterte? Di ba? Yaan nyo. Alam nyo mga kababayan, makinig ka sa akin, Sara Duterte. Oo. Makinig ka sa akin. Sara Duterte, bago ako magtapos, kung nanonood ka, sabi kasi ng mga DDS, pinapanood mo ko eh. Kung nanonood ka, eto, pakinggan mo yung sasabihin ko. Meron kang 3 pagkakamali sa buhay mo. Alam nyo kung ano yung 3 pagkakamali? 3 pagkakamali sa buhay ni Sara Duterte kung bakit nangyayari ngayon etong problemang malaki sa buhay niya. Hindi ho itinuturo ng mga advisor niya to eh. Mga kababayan, kayo alam nyo, sige nga ho. Ibigay nyo nga ho yung 3 pagkakamali sa buhay ni Sara Duterte. Sige, may makakasagot sa inyo? Olive Macapagal, May makakasagot, magsasara na tayo. Una, comment! Mukhang walang makakasagot Ayawan na ba tayo? Wala na. Na-stuck na kayo. Wala na. 3 bagay ang maling desisyon na ginawa
ni Sara Duterte sa buhay niya. Oo, Boss Mike, ang gwapo mo talaga, big. Maliit na bagay ho yan, oo, ha? Oo. Diba? Bobo yung advisor, naging anak siya ni Rodrigo Duterte. Umalis sa Uniteam. Ito ho yan. Paliwanag ko sa inyo. Ha? Paliwanag ko. Ang gawin nyo, para malaman nyo kung ano yung tatlo na yon, i-upload ko na lang sa Reels. Ano? I-upload ko, Papa Ronnie, sa Reels. Puntahan nyo, abangan nyo. Para makita nyo naman yung mga nanggigigil na mga DDS sa mga upload ko. Puntahan nyo ho yung Mike Cervera, ha? Hindi ho Mike Cervera TV, hindi ho Mike Cervera Vlog. Kung hindi, Mike Cervera lang o alone. Walang kadugtong. Mike Cervera lang, yung naka-green ako ng hoodie. Ayan, binabana ni Olive Macapagal, ha? Abangan nyo ngayon kung ano yung tatlo na naging maling desisyon sa buhay ni Sara Duterte kung bakit siya nagkakaganyan. Nako mga kababayan, marami na namang mangingisay na mga DDS dyan. So paano? Kita tayo sa aking FB. Personal ko yan, ha? Personal kong Facebook account, mga kababayan ko. So paano? Ayawan na. Marami, ha? Oh, si Lian Kadungog, nandiyan dyan na. 5551. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.